May isang tao bang hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kayang patawarin? Paano kung ang taong hindi mo mapatawad ang dahilan kung bakit nawawala ang iyong kapayapaan? Magandang umaga mga kapatid, mga minamahal na kaibigan. Ako po si Pastor DJ Amordi at narito tayong muli magkasama-sama dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kung ngayon lamang po kayong nakapakinig, maligayang pakikinig. Dalangin namin na ang bawat salita ng Diyos na iyong maririnig ay maging ilaw sa iyong landas at pag-asa sa inyong puso. Ngayong araw ay sama-sama natin itaas ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ngayon ay araw ng Sunday. Good morning at unahin kong batiin si Sir Jake. Magandang umaga. Good morning, Sir Jake. And of course, sa ating lahat ng mga kaibigan, nakaantabay, magandang umaga po sa inyo. Habang hinihintay natin yung mga iba. Good morning dyan. Kumusta dyan sa Kalasyaw, sir? Ayos pa? Ayon. Isang kagalakan at napakasayang marinig at makita na ang mga old friends natin ay alive and kicking pa rin. Yan po ay biyaya ng ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon at ang ating pong pagbubulay-bulay ay simulan natin after 1 minute. Batian muna tayo. Ano pong balita sa lagay ng panahon? Ang lagay ng panahon ngayon ay mukhang may epekto na yung El Nino. Dito ngayon sa Isabela ay tagtuyot. Dry na dry ang panahon at wala man lang ulan. Ayun. Anyway, ipagpasa Diyos na lang po natin lahat dahil siya naman ang mayroong control sa mga yan. Forgiveness. Itong nakaraan kahapon ay sa sumusunod na series natin, pag-usapan po natin patungkol sa empathy, compassion. Ngayong araw naman po ay forgiveness. Episode 72. Ang kalayaang dulot ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nagmumula sa Diyos. Okay, so yung iba ay susunod na lamang po dyan. Episode 72, Forgiveness, ang kalayaang dulot ng pagpapatawad. Yung unang binanggit ko kanina ay, sabi ko ay, may isang tao bang hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kayang patawarin? Paano kung ang taong hindi mo mapatawad ang siyang dahilan kung bakit nawawala ang iyong kapayapaan? Minsan po wala po tayong kapayapaan. At ang kapayapaan ay hindi nababayaran ng pera. Nakakabili ka ng kama, pero hindi ka naman nakakatulog dahil wala kang kapayapaan. So napakahalaga po sa buhay natin. Ang main text po natin ay Matthew chapter 6 verse 14 to 15. Forgiveness, ang kalayaang dulot ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, ito ay lakas na nagmumula sa Diyos. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. At ang sabi sa Efeso chapter 4, verse 32, magmagandahang loob kayo sa isa't isa, mahabagin, at magpatawaran kayo kung paanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo.
Okay, siguro nandyan na yung ating mga suki, mga kapatid, mga kaibigan. Loob at labas po ng ating GC, ng ating group chat. Okay, muli ay sama-sama tayo at atin pong talakayin. You're listening to The Living Word Web Radio. Pastor DJ Amordi here. The voice of inspiration across the airwaves. Kung ngayon lamang po na nakapakinig yung iba, maraming salamat po sa inyo. Dalangin namin na ang bawat isa, bawat salita ng Diyos na inyo maririnig ay maging ilaw sa inyong landas at pag-asa sa inyong puso. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang paksa na halos lahat ng tao ay pinagdaraanan. Hindi ito madaling gawin. Hindi ito madaling tanggapin. Ngunit ito ang isa sa mga pinakamalaking susi upang maranasan natin ang tunay na kapayapaan. Ang paksa natin ay forgiveness. Lahat tayo ay nasasaktan. May mga salitang hindi natin makalimutan. May mga pangakong hindi tinupad. May mga taong iniwan tayo. May mga taong nagtaksil sa ating tiwala. May mga pagkakataong tayo mismo ang umiiyak sa gabi dahil sa sakit na iniwan ng iba. Kapag nangyari ito, ay natural lamang na makaramdam tayo ng galit, sama ng loob, at pagnanais na makabawi. Ngunit habang tumatagal, ay napapansin natin na hindi lamang ang taong nakasakit ang naapektuhan, kundi tayo rin. Unti-unting nawawala ang ating kapayapaan. Nagiging mabigat ang ating puso. Nagiging mahirap at napakahirap muli ang pagtitiwala. At kung minsan pati ang ating relasyon sa Diyos ay naapektuhan. Kaya tinatanong tayo ng Panginoon, handa ka na bang palayain ang puso mo? Ang background po natin ay, tingnan po natin dito sa Matthew 6, ay bahagi ng pinakakilalang pangangaral ni Jesus, ang Sermon of the Mount, no? Doon sa Sermon of the Mount. Pagkatapos ituro ni Jesus ang panalangin ng Panginoon, hindi niya ipinaliwanag ang bawat bahagi nito. Ngunit may isang bagay na binigyang binigyan niya ng special na pagpapaliwanag. At ito yung pagpapatawad. Bakit? Dahil alam ni Jesus na ang isang pusong ayaw magpatawad ay mahihirapang maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na magiging madali ang pagpapatawad. Ngunit sinabi niya na ito ay mahalaga. At narito po ang unang puntos. Ang hindi pagpapatawad ay tinatawag na kulungan ng puso. Maraming tao ang iniisip na kapag hindi sila nagpatawad, napaparusahan nila ang taong nakasakit sa kanila. Ngunit ang katotohanan, mas tayo ang mahihirapan. Ang galit ay parang apoy, una nitong sinusunog ang mga may hawak nito. O, di ba? Subukan mo na bang nagsindi ng apoy? Dahil hawak mo yung apoy, ay ikaw ang unang masusunog or ikaw ang unang masasaktan. Ang kapaitan ay parang lason. Iniinom natin ito araw-araw habang umaasa or habang umaasang ang ibang tao ang mamamatay. Napakaraming tao ang hindi makatulog. Hindi dahil sa problema, hindi dahil sa walang pera, kundi dahil sa sugat na ayaw nilang bitawan. Isipin mo ang isang taong may dalang mabigat na kadena. Araw-araw niya itong pasan.
Kapag tinanong mo siya kung bakit hindi niya ibinababa, sasabihin niyang dahil may taong nanakit sa akin, masakit ang loob ko sa kanya, or masama ang loob ko sa kanya. Ngunit ang tanong, ang taong nanakit ba ang nagdadala ng kadena? Hindi, kundi siya mismo. Ganyan po ang hindi pagpapatawad. Pasan-pasan mo yon, mga mabibigat na bagay. Pasan-pasan mo sa likod mo dahil hindi mo kayang patawarin. Pangalawa, ang pagpapatawad ay hindi pagpapawalang sala sa kasalanan. Maraming tao ang nagsasabing, Pastor, paano ako magpapatawad? Hindi ba parang sinasabi kong tama ang ginawa nila? Hindi. Ang pagpapatawad ay hindi pagsasabing tama ang kasalanan. Hindi rin ito nangangahulugan na wala ng hangganan o hindi na kailangan magkaroon ng pananagutan. Ang pagpapatawad ay ang pagpapasya na huwag hayaang kontrolin ang nakaraang sugat, ang iyong kasalukuyang hinaharap. Ipinagkakatiwala mo ang hustisya sa Diyos at pinipili mong huwag manatiling alipin ng pait. At ito yung pangatlo, pinatawad tayo ni Kristo habang makasalanan pa tayo. Ito ang pinakamatinding dahilan kung bakit tayo dapat magpatawad. Habang tayo ay makasalanan pa, habang tayo ay lumalaban sa Diyos, habang tayo ay malayo pa sa Kanya, hindi niya tayo tinalikuran. Sa halip, inialay niya ang Kanyang buhay sa krus. Habang ipinapako siya sa krus, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ayon po sa Lucas chapter 23, verse 34. Kung nagawa ni Jesus na magpatawad sa gitna ng matinding pagdurusa, hindi ba siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatawad? Narito po ang mga aplikasyon sa ating pinagbubulay-bulayan ngayong araw. May pangalan bang pumapasok sa isip mo o may naalala ka ba? May mukha bang hindi mo pa rin kayang tingnan? May sukat bang hanggang ngayon ay sariwa pa rin? Dalhin mo yon sa Panginoon. Kaibigan, kung meron kang isang tao na hindi mo kayang patawarin, hindi mo kailangang magpanggap na wala kang nararamdaman. Sabihin mo sa Diyos ang totoo. Ang hilingin mo ang lakas ng pagpatawad. Ang pagpapatawad ay kadalasang isang proseso. Ngunit nagsisimula ito sa isang desisyon kung paano mo patawarin ang isang nagkasala sa iyo or nagbigay sa iyo ng sakit. Mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, ito po yung ating conclusion. Maaaring hindi mababago ang iyong pagpapatawad ang taong nakasakit sa iyo, ngunit mababago nito ang iyong puso. Maaari kang matulog ng may kapayapaan, maaari kang muling ngumiti, maaari kang muling magmahal, at higit sa lahat, mas mararanasan mo ang kalayaan na ibinibigay ni Kristo. Ngayong araw, tanungin mo ang iyong sarili. Meron pa bang pangalan na nakakulong sa iyong puso? Or meron pa bang pangalan na nakakulong sa aking puso? Kung mayroon, ipanalangin mo siya. Hindi dahil karapat dapat siya, kundi dahil ginawa rin iyon ni Kristo para sa iyo. Tandaan, ang pagpapatawad ay hindi nagbabago ng nakaraan. Ngunit binabago nito ang kinabukasan. At isa pang katotohanan, nais kong iwan sa inyong lahat. Kapag pinili mong magpatawad,
hindi mo binibigyan ng kalayaan ang taong nanakit sa iyo. Binibigyan mo ng kalayaan ang sarili mong puso upang muling maranasan ang kapayapaan, kagalakan at pag-ibig ng Diyos. Naway ang mensaheng ito ay magiging simula ng pagpapagaling para sa maraming puso na matagal nang nagdadala ng mabibigat na sugat. Purihin ang Panginoon. Dahil ang sabi nga dito, forgiveness ang kalayang dulot ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi ito ay lakas. Isang lakas na nagmumula sa Diyos. Ulitin ko yung binanggit sa text, doon dito sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15. Okay, bago tayo magpatuloy, message coming from Ma'am Maripas Bautista. Happy blessed morning, Pastor, at sa lahat. God bless us all. Okay, maraming salamat po, Ma'am Maripas. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin kayo patatawarin ng Ama sa inyong mga kasalanan. Ang hirap, yun nga eh. Di ba? Alam mo naman kung merong mga taong lalong-lalo na yung mga nagdidiin sa iyo. Subalit ang salita ng Diyos ay baliktad. Ang sabi nga, pag sinampal ka sa kabila, isangga mo pa yung kabila. Pero sa atin pag sinampal ka sa kabila, ang balik, baka granada na. Ganun po yun. So yan po yung sa mga tao. Katotohanan. Na laging merong tinatawag na paghihiganti o revenge. Sorry po. Sabi ang aking tubig. Yan. Kaya, ang sabi sa Ephesians 4:32, magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mahabagin. At magpatawaran kayo kung paanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. Kayo ba ay umaamin na ito po yung isa sa mga pinakamahirap sa mga tao? Ay yung pagpapatawad. Tingnan niyo po ang yung nangyayari sa ating country, sa ating bayan. Nang dahil sa hindi kayang magpatawad, ay kailangan managot dahil daw sa batas. At siyempre, kung hindi natin tinupad yung batas na umiiral, ay sumusuway tayo. Di ba? Gayon din sa salita ng Diyos. Kung hindi tayo tumutupad, pero itong kautusan ng ating Panginoong Hesus na ang sabi ay, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, ay hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So kahit ano pa mang gawin po natin na magagandang bagay, kung hindi po natin kayang magpatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. At higit po sa lahat ay pasan-pasan po natin yung mabigat, yung mga tanikala, dahil nakagatos tayo doon. Yan po yung binabanggit dito. No? Kung may isang tao bang hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kayang patawarin, paano kung ang taong hindi mo mapatawad ang dahilan kung bakit nawawala ang iyong kapayapaan? Laging umuukil-kil yun sa isipan mo. Ibig sabihin, lagi mong naalala. Tuwing may makita ka, marinig mo yung kanta na yan, halimbawa sa song, lugar, lahat ng bagay ay maalala mo. At lalong pag nakita mo yun, lalo kang nagngingit-ngit. Yan ang ibig sabihin doon. So, ibig sabihin, hindi nawawala ang iyong kapayapaan. Kung lagi kang galit at lagi kang may tampo na nararamdaman, ibig sabihin, may nakapatong at meron kang daladalang bit-bit at pasan-pasan
At yan ay kapayapaan. Walang kapayapaan. No, walang patid. So araw at gabi, pasan-pasan mo yan, dala-dala mo yung panikala, at araw-araw mong pinapasan yung kabigatan na dala-dala mo. Bakit? Kasi hindi mo kayang magpatawad. Kasi nga, bawat mga naalala mo naman bilang isang tao na nasaktan, nararamdaman mo yun, no? Minsan naalala mo yung masakit, so umiiyak ka. Lahat po tayo ay nakakaramdam ng sakit o nasasaktan. May mga salitang hindi natin makalimutan. Yung mga pangako na hindi natupad, may mga taong iniwan tayo, may mga taong nagtaksil sa ating tiwala. At may mga pagkakataong tayo mismo ang umiiyak sa gabi dahil sa sakit ng iniwan ng iba. Kapag nangyari ito, natural lamang na makaramdam tayo ng galit. Magandang umaga po, Ma'am Edna. Good morning po. Ngayon po ay araw ng Sunday. I hope na makapunta po yung iba. Araw po ng Worship Sunday. Ay inaanyayahan po. The church is very close sa mga baryo-baryo. Mamaya po yatang alas 10, no? Mamaya alas 10 ay may worship service dito at inaanyayahan ko po kayo kung makarating po kayo at tayo po ay magsalo-salo sa salita ng Diyos at magsalo-salo din sa kainan. May mga pagkakataong tayo mismo ang umiiyak sa gabi. Alam niyo yung nakaupo ka, ay nakahiga ka pero pabiling-biling ka lang. No? Dahil meron kang kabigatang dinadala o kaya meron kang naiisip at laging punong-puno yung isip natin ng tanong, bakit kaya nangyari yon? Bakit kaya ganon, ganyan. So hindi ka na nakatulog. Araw-araw yon. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan ay napakaliwanag po, no? Napakaliwanag na patawarin niyo ang mga nagkasala sa inyo, gaya ng Panginoon na magpapatawad sa inyo. Kapag nangyari ito, siyempre, natural lamang dahil tayo po ay tao, nakakaramdam tayo ng galit, sama ng loob at pagnanais na makabawi or yung revenge na tinatawag. Ngunit habang tumatagal ay napapansin natin na hindi lamang ang taong nakasakit ang maapektuhan, kundi tayo mismo. At nang dahil dito ay talagang hindi na ibabalik yung katotohanan or kapayapaan. Nagiging mabigat ang ating puso. Nagiging mahirap muling magtiwala. So yun, nakukonfuse ka na. Dahil nadala ka na, parang ganon. At kung minsan pati yung ating relasyon sa Diyos ay naapektuhan na. Kaya tinatanong ng Panginoon sa iyo, kaibigan, handa ka na bang palayain ang puso mo? Namatay at nabayubay sa krus ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Tayo ay pinatawad ng kanyang, dahil sa ating pagkakasala, pinatawad ng Panginoon. Itinuturo po ng Panginoon ang pagpapatawad. Bakit? Dahil alam ni Jesus ng isang pusong ayaw magpatawad ay nahihirapan. Ibig sabihin mo, nahihirapan ka kahit pa araw-araw na akala mo nag-i-enjoy ka at dahil may pera ka or maaring kaya ko ito, di ba? Pero sa katotohanan ay sa loob mo ay hindi mo kaya. Dahil alam ni Jesus ng isang pusong ayaw magpatawad ay nahihirapang maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na magiging madali ang pagpapatawad. Ngunit sinabi niya ito ay isang napakahalaga sa buhay ng tao. Okay, i-wrap up po natin ang ating pagbubulay-bulay. Ang number 1 ay hindi magpapatawad. Ang hindi pagpapatawad ay kulungan ng puso. Ibig sabihin, nakakulong po tayo sa ating puso.
At ang pangalawa ay ang pagpapatawad ay hindi pagpapawalang sala sa kasalanan. Ibig sabihin po, kung hindi po natin kayang magpatawad, ay hindi po mapapawalang sala sa ating kasalanan. So, kung gusto mong patawarin ng Diyos ang iyong mga kasalanan, magpatawad ka. Sa lahat ng mga tao na nakasakit sa iyo, meron naman nagsabi sa akin, Pastor, pinapatawad ko na siya, kaya lang ayoko nang makikita yung pagmumukha niya. Ano masasabi niyan? Pwede rin siguro yan. Pinapatawad na kita. Ginawan mo ako ng hindi mabuti, gano'n, pinapatawad na kita. Pero ayoko nang makita yung pagbumukha mo. Parang gano'n. Ano ba yan po yung mga sari-saring mga nararamdaman ng tao or expression. Sabi nga paano ako magpapatawad? Hindi ba parang sinabi kong tama ang ginawa nila? Di ba? Kalimitan po ganun Yan po yung practical na issue. Ba't ako hihingi ng tawad? Ba't ko sila patatawarin? Ibig sabihin, lumalabas na sila yung tama. Pero sa kultura ng Diyos po ay, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, yun po yun So that is the science, what do you call that? The law of nature ng Panginoon. The law of something na kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, marunong ka magpatawad. It's a law. Parang law of gravity. Ihulog mo yung isang bagay, mauhulog. That is the law of gravity. Kung hindi mo kaya magpatawad, that is the law of God. Hindi ka rin papatawarin ng Diyos. So kung willing kang hindi patawarin ng Diyos, and then huwag kang magpatawad. Pero kung gusto mong patawarin ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, and then you have to forgive others. That is the law of God. Parang law of gravity. Ang pagpapatawad ay hindi pagsasabing tama ang kasalanan. Hindi rin ito nangangahulugang wala nang hangganan o hindi na kailangan magkaroon ng pananagutan. Ang pagpapatawad ay pagpapasya na huwag hayaang kontrolin ang nakaraang sugat ng iyong kasalukuyang hinaharap. Ipagkatiwala mo ang hustisya sa Diyos. At pinili mong huwag manatiling alipin ng pait. At yung pangatlo, pinatawad tayo ni Kristo habang makasalanan pa tayo. Nung tayo makasalanan pa, ang sabi niya rito, dahil simula nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus at pumasok sa iyong buhay, ibig sabihin po, lahat ng mga kasalanan mo ay pinatawad na ng Panginoon yung period na yon. Ang problema po pinatawad tayo ng Diyos, pero hindi naman natin kayang magpatawad. Nung ipinako ang Panginoong Hesus, ay sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So kung nagawa ni Jesus na magpatawad sa gitna ng matinding pagdurusa, hindi ba siya rin ang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatawad? So siya po yung magbibigay ng lakas sa atin. Siya po yung magbibigay ng lakas ng loob, lakas ng ating sarili na paglabanan, at higit sa lahat ay iyong pagpapatawad. So purihin po ang Panginoon, yan po ang ating natalakay sa araw na ito ay iyong pagpapatawad. So hindi mo kailangan magpanggap na wala kang nararamdaman, sabihin mo sa Diyos ang totoo. Ang hilingin mo, ang lakas. Hihilingin po natin yung lakas ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay kadalasang medyo mahaba-habang proseso. Ito po ay nagsisimula sa isang desisyon. Kung hindi mo pa nabibigyan ng desisyon, yung pagpapatawad ay ilapit natin sa Diyos. Pero sinasabi ko nga, ang sinasabi dito, hanggat hindi ka nagpapatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng Ama, ng ating Diyos. Kaya, wala kang kapayapaan. Wala po tayong kapayapaan.
So maaaring hindi magbago o hindi mababago ng inyong pagpapatawad ang taong nakasakit sa iyo, ngunit mababago nito ang iyong puso. So maaari kang matulog ng may kapayapaan, maaari kang matulog ng mahimbing, maaari kang muling ngumiti. Bakit? Ngumingiti ka, peke. Hindi tunay. Maaari kang muling magmahal at higit sa lahat. Kasi nawala nga lahat ng dahil doon. Na-discourage ka, na-frustrate ka. Di ba paglabas mo ng bahay, nakangiti ka. Tapos kamungat-mungat nakita mo yung pinautangan mo. Naalala mo na matagal na siyang hindi nagbabayad. O, yung mga ganong tipo. So, paano mo patatawarin? Pero alalahanin po na ang pagpapatawad natin o pagtanggap natin ay nakasalalay din doon yung kapayapaan natin. At mas mararanasan po natin ang tunay na kalayaan. Kalayaan ng kapayapaan. Kaya ngayong araw po, tanungin mo ang sarili mo, meron pa bang pangalan o kung sino man ang naalala mo? Kung mayroon man, ipanalangin po natin, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil ginawa rin yun ni Kristo para sa iyo. Ang Panginoon po natin ay pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Okay, bilang pagtatapos, lagi po nating tandaan, ang pagpapatawad ay hindi nagbabago ng nakaraan. Ngunit binabago nito ang kinabukasan natin. Greetings also, magandang umaga, Wendar, Ekla. Magandang umaga sa iyo, sir. At nakahabol ka ng ating mensahe. So, pakirewind na lang. Ito pa ang isang katotohanan. Ang katotohanan po ay kapag marunong kang magpatawad, lagi kang masayahing tao. Parang hindi ka nakasimangot. Lagi na ganyan yung ngiti mo. Di ba? Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. At mararanasan mo ang tunay na kapayapaan, kagalakan at pag-ibig ng Diyos. Purihin po ang Panginoon at sa lahat po ng nakapakinig sa umagang ito, Sunday. Yes, happy blessed morning sa iyo, Wendar, at sa lahat. God bless us all. Yan po ay message ni Wendar. And of course, kay Matet. Yes, Bargamenta, good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone. And of course, kay Pastor Limuel Tumanda. Good morning, Pastor DJ Mordi. Ayan po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakatuwa yung ating kung kailan tayo patapos, doon dumadami. Anyway, recorded naman po itong ating pagbubulay-bulay. So, pwede ninyong i-rewind na lang po yan. Ang atin pong narinig na mensahe, ito po ang isang mahalaga sa buhay natin. Napakarami pong mga relihiyoso. Yan na po ang sinasabi nila minsan tayo ay nasusumbatan. Nako, nagbabasa ba naman sa Bible reading tuwing Mass, tuwing Sunday, doon sa simbahan. Paglabas niya napakamaritis niyang taong yan. At minsan naman ay ang panunumbat nakita ka lang na umattend ng Bible study. No? Tingin nila kaagad banal ka na o holy ka na. Diba? At ikaw ay hinuhusgahan kaagad, no? Ito, napakadaldal na tao to, napakamarites itong taong ito. Para mga ganon, no? Minsan pinag-uusapan yung buhay mo sa likod-likod. Paano mo papatatawarin? Ayun, dahil kung gano'n ang buhay nila, ay sila yung nagtataglay na walang kapayapaan. At least po ay ikaw ay may kapayapaan na tinataglay. Dahil ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos. So kapag pinili mong magpatawad, hindi mo binibigyan ng kalayaan ang taong nanakit sa iyo. Binibigyan mo ng kalayaan ang sarili mo. Yung sarili mo mismo. No? Upang muling maranasan yung tunay na kapayapaan. Kaya,
Kapag halimbawa sa bukid, may nagnakaw doon sa mga pananim mo, di ba? At kilala mo, ay mismong kapitbahay nyo pala yung kumuha. Paano mo patatawarin? At sabihin mong, Lord, bahala ka na po sa kanya. Oh, di ba? Kumuha ng sitaw, kumuha ng mga talong doon. So, simpleng ano yun, simpleng sama ng loob. O kaya may hiniram sa'yo na gamit, tapos hindi na ibinalik. O kaya ibinalik naman, sira. Marami pong mga bagay na talagang common na nangyayari sa atin kung paano natin gamitin yung salitang pagpapatawad sa mga tao. Mga minamahal na kapatid, so hanggang dyan lang po tayo. Nasa series of pagbubulay po tayo ng nakaraan ay empathy. Ang ibig sabihin ng empathy ay yung ating pong pakiramdam o pagkaawa sa nararamdaman ng iba. Yun po namang isa ay compassion. Ito naman yung action kung paano natin isa katuparan yung awa na yan. At nagawa na rin po natin, napag-aralan po natin, i-apply na rin po natin. Ito naman po yung pinakamahirap i-apply sa buhay na ating pinag-aralan ngayon. Okay, for the meantime, send hello kay Sir Carlo Caparas. Si Jojo Caparas. Magandang umaga dyan. Yan, kaya purihin ng Panginoon. Okay, ang topic po natin sa mga bagong dating ay pagpapatawad. Hindi nyo narinig yung kabuuan, paki-rewind na lamang po ninyo. Magpatawad po tayo sa ating mga kapwa-tao dahil tayo po ay pinatawad din ng ating Panginoong Diyos. Pero ito pong forgiveness na ito po yung magpapalaya sa atin. Ang kalayaang dulot ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi po kahinaan. Ito ay lakas na nagmumula sa Diyos. A message mula kay Jojo, good day Manong, pakipag-pray po kami ng family ko for our safe journey going out to Baguio. Okay. So you are on your trip ngayon. Pray ng Diyos. Sige, papanalangin po natin ang inyong safe trip patungong Baguio. At sa inyong pakikinig, binabati ko kayong lahat dyan. Mag-enjoy po kayo at kung bakasyon man yan or ano po ang pupuntahan nyo sa mga park o sa hospital o ano po man yan. Sige, bahala na si Lord po sa inyo. Okay, forgiveness, ang kalayaang dulot ng pagpapatawad. Mula sa Matthew 6, verse 14 to 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. That is imperative po. Na kung di mo kayang magpatawad ay asahan mong hindi ka rin patatawarin ng iyong mga kasalanan. Maraming salamat mga minamahal na kaibigan, mga kapatid. Tandaan po natin yung ating pong verse sa Matthew 6, verse 14 to 15 and Ephesians or Epeso chapter 4, verse 32. Kung sino pong gustong magkaroon ng tawag dito, transcript, pwede ko pong ibigay sa mga pastor. Meron pong mga humihingi sa akin dyan ng transcript dahil ito po ay hinubog, pinagmeditatean na na mga mensahe, no? Akin pong nandito po kung hihingiin. Purihin ng Panginoon at sa atin pong pagtatapos, maraming salamat ulit sa ating mga kaibigan at isa puso po natin, piliin po natin ang pagpapatawad. Kapag pinili mong magpatawad, ay pinipili po rin po natin na gustong magkaroon ng tunay na kapayapaan. So naway ang mensaheng ito ay naging simula ng pagpapagaling para sa maraming puso na matagal nang nagdadala ng mabibigat na sugat
Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat o Diyos sa mga kaibigan na nakasama sa pagbubulay-bulay na ito. At gayon din, Panginoon, dalangin ko ang Romualdo family, family ni Jojo Caparas, na pag-ingatan mo ang kanyang pamilya o sa kanilang journey o sa kanilang paglalakbay patungong Baguio. Sa mga oras na ito, hawakan mo, Panginoon, ang kanilang sasakyan, ingatan ang matalas na pag-iisip at mga kamay ng kanilang tagapagmaneho. Ingatan mo ang bawat sila at taglay nila ang tunay na kaligayahan, Panginoon, sa kanilang patutunguhan. Maraming salamat din, O Diyos, sa buhay namin at mapag-aralan namin ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming makasalanan at maramdaman ang tunay na kagaanan, mga nakabaon na tinik sa aming mga dibdib na dulot ng hindi namin kayang magpatawad at dulot ng mga sama ng loob at galit na nangunguna. Subalit ngayon, Panginoon, ay sinusuko namin, binabalik namin sa iyo, Panginoon, inilalatag namin sa iyo at ikaw na Diyos, ikaw na ang aming Panginoon na magbigay ng direksyon sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama, sa aming panandaliang paghiwa-walay. Kayo po ang siyang pumatnubay sa amin. Sa aming pangalan ni Jesus, Amen. So maraming salamat mga minamahal na kaibigan. Tapos na po yung ating morning devotion ngayong Sunday ay July 12, 2026. Purihin po ang Panginoon and God bless po sa lahat.